Si Peter Schiff, isang long-time critic ng Bitcoin, ay muling naglabas ng kanyang views sa X platform tungkol sa contrasting performance ng Bitcoin at silver. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayun po mga ka-crypto, sa ating pong pagpapatuloy ay ang sabi rito ay ang kanyang remarks ay dumating habang si Bitcoin ay nag-fluctuate sa presyong mga $58,000 na may kaunting galaw sa crypto markets habang karamihan sa mga coins ay nag-trade ng sideways. Ginamit ni Ginoong Schiff ang opportunity na ito upang ituro ang pagtaas ng silver sa itaas ng $31 na binibigyang diin ang kanyang patuloy na skepticism tungkol sa Bitcoin's comparison sa precious metals. Ang mga comments ni Ginoong Schiff tungkol sa potential downturn ng Bitcoin ay nakakuha ng widespread attention, lalo na nang iugnay niya ang current market conditions sa broader economic picture. Sinabi niya na habang nabigo ang Bitcoin na mapanatili ang value nito, ang silver ay lumampas sa isang significant milestone. Kaya yan po yung actual na tweet or post dito na Ginoong Peter Schiff. Ayan, sabi niya dito, silver just broke above $31 as Bitcoin broke below $59,000. Not only is Bitcoin not digital, it's not even digital. Ayan. Si Ginoong Schiff ay nagsilbing chief economist and global strategist sa Europac at binigyang diin na si Bitcoin ay hindi isang digital gold o kahit digital silver, lalo na habang ang gold ay umabot sa new highs. Ang presyo ng gold na nasa itaas ng $2,586 sa post ni Ginoong Schiff ay higit pang nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang pagbaba ng Bitcoin ay bahagi ng isang larger trend at hinulaan niya na si Bitcoin ay maaring bumaba pa sa ibaba ng presyong $58,000. Ayan, economic warnings at market predictions. Ang mga opinyon ni Ginoong Schiff ay hindi limitado sa Bitcoin at silver. Bilang tugon sa mga patuloy na tanong tungkol sa market trends, sinabi ng market commentator na ang mas malawak na tanawin ng ekonomiya ay tila umaabot sa peak. Ipinahayag ni Ginoong Schiff ang kanyang paniniwala na ang gold ay maaring patuloy na tumaas kahit na ang iba pang mga markets tulad ng equities at oil ay hindi sumunod. Ito ay particular na notable habang ang inflation, unemployment at interest rates ay nananatiling prominent concerns sa US na nagiging sanhi ng marami na maghanap ng kanlungan sa assets tulad ng gold. At ayan, sa isang hiwalay na post ay pinananatili ni Ginoong Schiff ang kanyang stance na ang mga factors na ito ay negatibong makakaapekto kay Bitcoin at ang gold ang tunay na safe haven sa ganitong mga economic conditions. Ayan po ulit ang tweet dito ni Ginoong Peter Schiff. Complaints on media coverage. Si Ginoong Schiff ay critical din sa kakulangan ng mainstream media coverage sa performance ng gold. Kamakailan niyang ipinahayag ang disappointment sa mga outlets tulad ng CNBC para sa hindi pagpansin sa record-breaking movements ng gold. Ayon kay Ginoong Schiff, kung ang Bitcoin ay umabot sa new all-time highs, ang media attention ay magiging widespread, samantalang ang mga achievements ng gold ay halos hindi pinansin. Nakita niya ang oversight na ito bilang isang bullish indicator para sa gold, na itinuturo ang disparity sa media interest sa pagitan ng dalawang asset.
Bukod dito, dati nang pinuna ni Ginong Schiff ang Bitcoin-centric strategy ng MicroStrategy, lalo na matapos ang isang post ng CEO ng kumpanya na si Michael Saylor. Binalaan ni Ginong Schiff na ang reliance ng MicroStrategy sa Bitcoin ay maaring humantong sa downfall nito sa kabila ng kasalukuyang gains nito. At ayan pong muli mga ka-crypto, ang mga pananaw ni Ginoong Peter Schiff ay nagpapakita ng kanyang matagal ng skepticism kay Bitcoin at ang kanyang preference para sa mga traditional assets tulad ng gold at silver. Naniniwala siya na ang Bitcoin ay walang intrinsic value kumpara sa mga precious metals na may matagal ng napatunayan na halaga. Habang si Bitcoin ay naglalaro sa presyong $58,000, ang silver at gold ay patuloy na tumataas na nagpapakita ng kanilang stability at potential bilang safe havens sa panahon ng economic uncertainty. Critical din si Ginoong Schiff sa mainstream media para sa hindi pagpansin sa mga achievements ng gold na sa kanyang pananaw ay isang bullish indicator para sa precious metal. Bukod dito, binabalaan niya ang mga kumpanya tulad ng MicroStrategy na umaasa sa Bitcoin na maaaring magdulot ng kanilang pagbagsak sa hinaharap. Kaya sa kabuuan, ang kanyang mga pananaw ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa sa mga risk at benefits ng iba't ibang klase ng assets sa isang pabago-bagong ekonomiya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.